si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ng Department of Health Regional Office ng Zamboanga, Sibugay ang pinakaunang kaso ng Mpox o monkeypox na naitala sa lugar. Naiulat ito mula sa 3-year-old na batang babae na residente ng bayan ng Tungawan. Ayon sa Provincial Health Office, kasalukuyan na itong nagpapagaling. Inalerto na ng Regional Health Office ang lahat ng provincial units nito para mabantayan pa ang posibleng kaso ng Mpox. Samantala, hinimok na rin ng Zamboanga City Government ang mga residente ng lungsod na maging maingat at sumunod sa health protocols. Hindi na nadaan pa sa maayos na usapan ang demolasyon sa Barangay 262 sa Tondo, Manila nitong umaga ng Lunes. Kaya naman napilitan ng Bureau of Fire Protection na bombahin ang tubig ang main gate ng barangay. Ngunit nabigo rin silang maipasok sa lugar. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Humantong na sa pambobomba ng tubig ng Bureau of Fire Protection ang demolisyon sa Mayhalige Neighborhood Association sa Barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila dakong alas 11 ng umaga nitong Lunes. Ito ay bunsod ng hindi pagpayag ng mga residente na isuko ang kanilang teritoryo sa mga otoridad. Makikita sa video na buong puwersang hinarangan ng mga tao ang gate para hindi tuluyang mapasok ng pulisya ang lugar. Kanya-kanya diskarte ang mga residente kung paano haharangan ang gate na ang ilan ay may hawak pang plywood habang nakaakyat sa haligi ng gate at ang ilan naman ay buong tapang na sinalo ang pressure ng tubig, maharangan lamang ang portal. Makailang beses na ring binomba ng tubig ng BFP ang mga residente para sa pagtatangkang mapaalis ang mga ito sa gate, ngunit bigo pa rin silang makapasok. Ayon sa isang kagawad sa isa sa mga barangay, nasa higit 4 na raang pamilya ang apektado ng naturang demolisyon. Samantala, ilang mga tao rin sa paligid ang nakisimpatya sa mga residente ng naturang barangay. Maya't mayaring pinalalakas ng otoridad ang pagbuga ng pressure ng tubig, ngunit walang nagpatinag sa mga residente. Dahil dito, tuluyan ang sumuko ang otoridad kung saan binigyan sila ng 1 linggong palugit at kanila na lamang umanong ipagpapatuloy ang demolisyon pagkatapos ng pista sa barangay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naglaan ang Bureau of Customs o BOC ng 25 service vans upang mapabuti ang transportasyon ng mga tauhan gamit sa iba't ibang outport sa buong bansa. Pinangunahan ni Deputy Commissioner Michael Fermin ang inspeksyon ng mga sasakyan noong May 15 sa BOC compound sa Maynila. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mga pangunahing programa ni Commissioner Bienvenido Rubio para sa 2025 na naglalayong paigtingin ang epesyensya at kapakanan ng mga empleyado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cardinal Tagle, pinili ni Pope Leo XIV bilang bagong titular ng Albano. Medical groups, inihayag na hindi gamot sa TB ang gatas kasunod ng naglipa ng misinformation. 3 anyos na bata na italang unang kaso ng Mpox sa Zamboanga, Sibugay. Gen 41 Save Thy Souls Project na mahagi ng mga sapatos sa mga altar servers sa Pasay City. PBBM, pinangunahan ng kick-off ceremony ng Palarong Pambansa 2025. At US President Trump, pinagbantaan ang 50% tariff sa EU goods. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.